Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas Legazpi. Ngunyan na daw ning Miyerkules, petsa 20 kang bulan ning Nobyembre 2024. Sana po yaang kamo sa maray na kamugtakan, dahil man lugod kamo mga pinagmamati-mati, dahil man tabi kamo mga kaulangan, kaya mag-iriba kita alauna hanggang alas 2. Ano? Matao na naman si Father Butch ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. And by the way, ini po sarong tape as live. Ta si Father Butch baga sabi ko kasuhapon ay nagre-retreat kay bako ang mga tugang kong mga Dominicans, members of the Order of Preachers digdi sa Dominican Province of the Philippines. Kadakol kami mga padi kan, tagabus iyan na obligado po kami, kami gabus. Dahil kung gusto mo o dai obligado kami, kaya madurumang kami na mag-iribahan kami. At the same time, magayon talaga nagkaka-nurumpungan manggiraray. Yan. Anyway, padagos kita sa pagtaon ng informasyon. Ngunyan mga tugang, ano naman kaya ang mensahe ng kagurangnan sa aldaw na iniho? Parang magayon ang satuyang hapon, maraya ang hapon, siyempre, haputon ta kaya ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Lord, ano po ang sa imong mensahe sa muya ngunya na aldaw? Siyempre, mga tugang, kung ano ang mensahe ng kagurangnan sa tuyang utubon. Arog nga ni kasuhapon, magayon baga itong pinag-ulayan ta kan Martes. Na importante na magtao kita ning focus sa Panginoon. Sabi, maggibo kita ning paraan na makipagtagpo sa Panginoon. Ngunyan na daw naman, ng Miyerkules, sa tuyang pagnilay-nilayan, paghurup-hurupan, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 19, talata 11 hanggang 28. Ini mga tugang, karugtong ini, kaitong binasa ta kasuhapon. Manunugod baga ini dumangki sa keyo, na sinabi ni Kristo na siya'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya magayon mga tugang, sabi nga, 3 letter L, we have to reach out for those who are lost, mga nawawara, for those who are least, yung mga nasa marginalized, list, yung mga sa gilid, sabi nga, and then yung mga nasa hurihan, last, kaya tawaan ta sila makabalik giraray sa kadian ning langit, magayon. So basahin ko mga tugang ang Ebanghelyo sa aldaw na iniho, halik kay San Lucas, Kabanata 19, talata 11 hanggang 28. Basahon ko na. Noong panong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sinabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawin hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga alipin binigyan niya ng 10 ginto upang malaman
kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita ng 10 bayan. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules na nagpapaalala sa atin na tayo ay, sabi nga, binigyan ng kapital ng Diyos. At siyempre, gusto ng Diyos na tayo ay umunlad. Kaya sabi niya, itong talinhagang ito, nagpapaalala sa atin na tayo ay kanyang mga katiwala. Yan, katiwala tayo ng Diyos. So, hindi ba nung sa Genesis pa lang, nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pagkatapos nilikha niya ang tao, pinagbilinan siya. After all, hindi ba, nang ginawa ang tao at sinabi, inutos niya sa tao na subdue the earth. Ibig sabihin, pangalagaan. Control the earth. Ibig sabihin, alagaan. Ang ibig sabihin ng control naman dito, hindi man control na talagang maging diktador. Hindi, ibig sabihin, take good care of the earth. Yan. Nga lang, ang tanong, kita ba ay nagiging caretakers? Are we caretakers for everybody? Or are we good takers of everything that God has created? Yan ang tanong. Pero alam mo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos eh. Pero ang tanong ay, ginagalang kaya natin? Or sabi nga in English, do we reciprocate what God has given us? Kaya nga, ang ginawa ni Jesus, nagbigay siya ng talinhaga. Yung talinhaga, mga kaibigan, ay maganda ito, parang sabi nga, maunawaan natin. Kaya nga ito ang ginawa ni Kristo. Nangangaral siya sa pamagitan ng talinhaga. Parang yung sinasabi, parabola. At ito ang parabola o aral na nagdudulot sa atin ng aral o leksyon. Kasi nga si Jesus ay malapit na siya Jerusalem. At alam naman natin ang Jerusalem, mga kaibigan, ay kung saan doon niya tutuparin ang misyon ng kaligtasan. At pag sinabing tutuparin ang misyon ng kaligtasan, doon siya mamamatay. Kung si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, si Kristo naman ay papatayin sa Jerusalem. Okay? Pero tingnan mo ang salitang Jeru, meaning city, okay? Of peace, Salem, peace. Pero bakit ganun? The city of peace, pero hindi man city of peace, city of magulo. Kaya ito po, at sabi ng mga tao kasi, ito, akala ng mga tao, pag doon itatatag ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Ang pagkakaalam kang mga tao, ang kaharian ng Diyos ay something, is a place, is something na material. Tulad ng pagtatag ng isang community, na itinatag, yung bang sinasabing na yung kaharian ng Diyos ay temporal ang pagkakaalam nila. Pero alam mo, ang kaharian ng Diyos ay iba sa kaharian ng tao. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, o sa Bicol, kahadian ng Diyos ay something spiritual. Kaya nga si Kristo na, my kingdom is not of this world. Yan, maliwanag. O ang tingin ng tao, yung kingdom ng Diyos ay tulad ng kingdom na ito bang ang kingdom tulad nung yung kingdom sa Japan, kingdom sa China, yung kingdom sa Roma, yung kaharian. At iba ang sa kanila ang pagkaintindi ng hari. At ang hari sa kanila ay yung
talagang may corona, may talagang sinasabi natin na may control, ano? Although ang Diyos may control, ano? So, ang ibig sabihin dito, material na kaharian, hindi po yan ang kaharian ng Diyos. Sapagat ang tunay na kaharian ng Diyos ay something spiritual. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albays. Governor Rex Lagman, maaasahan. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
Okay, mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At ating pinagnilay-nilayan ang mabuting balita. Sapagkat dito natin sinasabi, hinuhugot mula sa mabuting balita ang message o ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito. Ano? So, sinasabi dito na gusto ni Jesus, una sa atin, na magtatag ng kaharian. Pero sabi nga, ang paghahari ng Diyos ay sa puso, hindi sa bato. Hindi sa nguso, kundi sa puso. Ano? So, yun nga ang mahalaga. At syempre, paano tayo nag-grow in the kingdom? Ano? Sa pamagitan ng sabi nga, pagpapahalaga, sapagkat tayong lahat ay ginawang katiwala. Yan. Ginawa tayong katiwala ng Diyos. So yun, mahalaga po yan. Kaya nga, mga tugang, sabi nga, a man was called to receive a kingdom, entrusted his wealth among his selected men. So, and told them to trade it with others to invest his wealth until his return. So, in other words, tayo ay binibigyan ng puhunan. Ano? Sabi nga, mag-impok. Ano? Parang sa ganun, siyempre, pag ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, kalakip na po dyan to pag-iingat. So, mahalaga po yun, tawag natin to trade with it or to invest his wealth until his return. So, kinakailangan, sabi nga, pangangalakal. Ano? Kailangan magkaroon tayo ng interest. Ano? Importante baga ito, yung salita na lang ng interest. Interesado ba tayo sa salita ng Diyos? Interesado ba tayo sa kaharian ng Diyos? Baka ang ating interest ay ibang-iba. Ang interesado tayo, yumaman. Pero anong klaseng yaman? Yung yaman bang talagang madadala natin sa kaharian ng Diyos o sa kalangitan? O yung yaman na maiiwan natin pag tayo'y namatay? Yan. Importante mga tugang, ang yaman na madadala natin. Ano ba yung yaman ng maidadala natin sa langit? Ay walang iba kundi ang kabutihan. Kasi ang kabutihan mga tugang ay isang kayamanan. Ano? Dito sa ating ebanghelyo, binigyan ng yung hari, kasi gusto niyang, di ba? Aalis na siya, Bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang mga alipin at binigyan niya 10. Binigyan niya ang ito ng isang salaping ginto. Sinabi niya, ipangalakal ninyo hanggang sa pagbabalik ko. Yan ang pagkahalaga. So gusto talaga ng Diyos na lumago. Yun, lumago. So, sorry. 2 of them work hard. At ang nangyari, they doubled their master's money, but one did nothing. Yun ang problema. Kasi sabi nga dito, puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pag-alis siya, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinaukol, ayaw naming maging hari ang taong ito. Alam mo, you will face opposition. Totoo naman talaga sa buhay yan. May mga taong talagang hindi sasang-ayon. Pero kahit na nga hindi sila sasang-ayon, dapat patuloy pa rin tayong gumawa ng kabutihan. Napakaganda po ito. So yan ang nangyari pero yung nang umuwi yung hari, pagkatapos pinatawag niya ang kanyang alipin na binigyang salaping ginto upang malaman kung ano ang tinubo sa bawat isa. So in other words, ang Diyos umaasa sa atin. Natural naman, di ba? Umaasa sa iyo kasi bigyan ka. Ang tawag niya sa atin, ang tawag niya, we are all accountable for all our actions.
wag mo namin isinilang lang kasi ako, Father, mahirap eh. Lahat, okay, wala namang problema. Hindi po kasalanan ang isinilang na mahirap. Ang kasalanan, mamatay kang naghihirap. Yan po. Bakit? Hindi mo pinakinabangan eh. Kasi, totoo, kahit na ikaw ay isinilang na pobre, pero nagsikap ka, gumawa ka ng paraan, pinalago mo ang anumang maliit na bagay, at naging mayaman ka. So, in other words, pinahalagan mo. Yan ang gusto ng Diyos eh. We are all accountable. Because we are all responsible. Tandaan natin yan. Kasi minsan may mga tao na salip na maging accountable or responsible, sila ay mahilig na lang manisi. Kasi nanay ko at tatay ko mahirap, kaya mahirap din kami. Oo, totoo, nanay mo mahirap o tatay mo mahirap o pamilya ninyo mahirap. Pero hindi nangangahulugan na mabuhay kang mahirap at mamatay kang mahirap. May nabalitaan nga ako Totoo, nanay niya, tatay niya mahirap. Pero ano nangyari sa kanya? Yumaman. Bakit? Nagsikap. Kasi sabi niya, ibabangon ko ang aming pamilya. Kaya nga, ang ginawa niya, nagpaalipin siya, gumawa siya ng paraan na makapag-aral, makapagtapos, at yun nga, sinerte talaga. Kasama ni kasi sinasabi niyan. Alam mo, suswertein ka naman talaga. Pagpapalain ka naman talaga kung ikaw ay magsisikap. Kasi kasama na rin po yun. So, ano nangyari? Nag-yumaman baga siya. So, haon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. So, yun mga tugang. Yan magandang gusto ng Diyos na dapat bumangon naman tayo. Gumawa tayo ng paraan. Dito sa ating ebanghelyo nakita natin, mabuting alipin, sabi nga ng Panginoon, na sabi niya, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, yun ang importante. Kasi minsan, nagiging tayong matapat lang sa malalaking bagay. Pero, hindi ba tayo nagiging matapat sa kakaunting bagay? Alam mo, dapat paunlarin natin ang maliit na bagay. Sabi, kapitalin natin. Maghanap tayo ng paraan. So, yun ang nangyari doon sa bata na mahirap lang sila. Pero, ang ginawa niya, sabi ko nga, na namasukan siya. Pagkatapos, naging siyang student assistance. Nagtyaga siya. Pagkatapos, dahil maganda ang kanyang ugali, maganda ang kanyang halimbawa, nagtagumpay siya. At nakapasa siya. Nakapasa sa mga examination, sa board exam, nakapasa siya, at nakapasok siya ng trabaho. At dahil maganda nga ang kanyang ugali, sa attitude talaga yan maganda yung kanyang ugali, at naswertihan na siya po ay ginawang manager. At hindi lang naging manager. At nang nakita niya ang mga paraan kung papaano, hindi lang siya naging manager. Later on, kaya naging mayaman siya kasi nga ang ginawa niya talagang pinagmalasakitan niya. Maganda rin ang trato niya sa mga kapwa katrabaho niya. Siya po ay naging owner pa. Owner siya ng malaking kampanya. Alam mo, maraming mga success stories na marinig natin yan, di ba? Ito na lang, yung may-ari ng malaking mall. Dati naman, hindi ba? Siya daw ay tagadala lamang ng sapatos mula sa Marikina papuntang Quiapo. Pero dahil sa tiyaga niya, siya kaya nga ang tawag ng kanyang kampanya o company sapatos baga. Hanggang ngayon hindi niya pinalitan yan. Babanggitin ko na nga si SM Showmart hanggang ngayon So pwede siya bakit hindi siya nahiya Hindi siya nahiya na
tagadala lang ako sapatos, taga-deliver ako ng sapatos. O, nagsimula baga. Pero alam mo, siya naging may-ari na ngayon. Kaya nga, hindi niya ikinakahiya ang maliit na gawain. Sana ganun lang gawin natin. Huwag natin ikakahiya ang mga maliliit na bagay sapagat gamitin po nating, sabi nga, stepping stone. But anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa sakit ng ulo, Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro.
Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at sana po ako'y nakapagbibigay sa inyo ng inspirasyon, lalong-lalo na sa mga tao na talagang nagsisikap. Kasi ang gusto naman ng Diyos ay magsikap tayo. Alam mo, madalas sa sinasabi ko, ang taong pinakamahirap ay yung taong walang kapangapangarap at hindi nagsisikap. Yan lang po yun eh. Pag ang tao walang kapangarap, pangarap-ngarap, walang ambisyon sa buhay, bahala na ako pagkagising sa umaga, bahala na kung anong mangyari. Wala man lang pagkapangarap, walang dreams eh, ang tawag natin. Dapat mag-dream ka naman. Ha? Maganda yun, mangarap ka. Mangarap ka kahit gising. Mangarap ka kahit na ikaw ay gising. Yan. Importante yan. Huwag kang mangarap na natutulog lang. Marami tayo kapatid na nangangarap tulog. Mangarap ka. At mahalaga yon, mangarap ka at magsumikap ka. Naalala ko tuloy yung, di ba, nung Kidolfi, yung sa, yung Home Along the Riles, kung alam ninyo yan, mga naabutan ko, mga kasing edad ko, na nakikinig lagi, o noong panahon na sa television, yung Home Along the Riles, sasabihin lagi ni Deli Atay ang Kidolfi, kaya ikaw, magsumikap ka. Magsumikap ka. Yan ang problema sa atin. Hindi tayo nagsisikap kasi tayo nagpapabaya. Magsumikap tayo. Okay? Alam mo, kahit kakaunting bagay yan. Ha? Kaya yamang tayo ay maging matapat kahit sa maliit na bagay. Kasi yung maliit na bagay, talagang pwede mong palakihin yan. Naalala ko nga yung mga pinagtatawanan natin ng mga Chinese dati. Sabi nila, yung mga Chinese na yan, mambubuti lang ng bubuti. Pero ngayon sila na may-ari ng bote. Nangangalakal sila dati, ganun. Tingnan mo, ang yaman na. Bakit? Ibang-iba kasi nagtiyaga nga sila. Sa atin kasi gusto kagad swertehan kagad yung pag kumita ka lang, akala mo kung sino kang one day billionaire. Pagkatapos bukas, hirap. Sabi nga, nalala ko noon, sabi ni Papa o ni Mama noon, wag naman tayo maging buhay na masyadong ubos-ubos biyaya, bukas wala. Hindi po ganun. Dapat talaga ito nga, mag-ipon ka, maganda po yan. Kaya maging tapat ka lang sa maliit na bagay. So mahalaga po yun eh. Alam mo, sa ating ebanghelyo, sinasalaysay ni Jesus ang tungkol sa talinhaga ng 10 salaping ginto habang patungo sa Jerusalem para maipagdaos ang Pasko at sa malapit niyang kamatayan. Waring binibigyan niya ng bagong pag-asa ang mga alagad sa kanyang muling pagbabalik sa kabila ng pagkagalit ng mga kaaway. Alam nyo, yung mga, yung mga Hudyo, yung mga Hudyo, tingnan mo, na naging, inaaway si Kristo, yung mga Pariseo, mga Eskriba, galit kay Kristo. At higit pa, inatasan niya sila na gamitin ng buong sigasig
Yan ang mahalaga naman eh. Buong sigasig ang biyayang natanggap. Ano? Kaya nga, alam mo, at sa Bicol nga, ang Diyos matinao. So, tinawang kita ng Diyos ng kadakol na balaog. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming bagay. Wala kang masasabi, ay wala naman binigay ang Diyos sa akin, hindi ba? Mayroon po. Binigyan ka ng buhay. Ngayon ang tanong, anong ginagawa mo sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano? Ayaw ba'y nilulustay o pinakikinabangan? Dapat pakinabangan natin. Paano mo papakinabangan yan? Magsipag-sipag ka naman, mag-unat-unatan ng buto. Ano? Ang problema sa atin sabi nga sa Bicol, huga kunon nun. Ang tamad. Alam mo, hindi ka mag-uunlad pag ang tao ay tamad. Iyon na lang. Kaya dapat mahalaga po ito na tayo ay maging masigasig. Ano? Na marami tayong natatanggap sa Diyos lahat. Tinatanggap natin yan. Una-una ito po, lahat ng tao ay binigyan ng Diyos na talino. Wala ako pa din natanggap na talino. May talino ka. Iba-ibang talino natin. Kahit sa IQ, iba-iba. Iba-ibang mga EQ natin. Marami tayong intelligence, quotients, iba-iba. May magaling kang mag-basketball, di magaling kang mag-basketball. O magaling kang magtanim, di magaling kang magtanim. Hindi naman ibig sabihin na ang pinakamagaling na tao ay yung malaki ang IQ, mataas ang IQ. Hindi po. Ngayon, kahit mataas ang IQ mo, mababa naman na ang SQ mo, yung tinatawag na spiritual quotient at mababa pa ang emotional quotients, ang tali-talino nga. Pero anong nangyari? Walang ginagawa. Matalino siya. Ang magaling sa pagdating sa mga theory. Pero sa practical, wala. Alam mo, hindi naman ibig sabihin, mataas ang IQ mo, guarantee ka na ng tagumpay. Hindi po. Ang importante sa buhay, marunong ka sa buhay. Yan. Ano ba ang ibig sabihin, Father? Marunong ka sa buhay. Ibig sabihin, marunong kang makibagay, marunong ka anong dapat gawin. Alam mo, maganda yun hindi nangangahulugan na magaling ka nga. Pero, halimbawa, nangyari ito, ganito. Sumakay kayo sa bangka. Napakatalino mo. Pero hindi ka naman pala marunong lumangoy. Sino mangyari? Yung katabi mo, hindi nga matalino, pero marunong lumangoy. Pag nalunod kayo, sino ang maliligtas? Yung marunong lumangoy o napakatalino? Hindi nangangahulugan na napakatalino mo, ligtas ka na. Alamin mo rin po yun. Yung maganda limbawa, bago ka sumakay sa bangka, maganda rin, mayroon kang alam din tungkol sa paglalangoy. Kasi, kung ano man mangyari, di marunong kang lumangoy. Kung hindi, di magsalbabida ka o may life jacket ka. O pwede naman po yun. Pero ang ibig sabihin, nakahanda ka sa buhay. Napakaganda po yun Kaya nga, dapat maging masigasig tayo. Palagi din tayo ng nakahanda na ano bang mangyayari. Kaya sabi nga, walang lugar ang mga tamad. At matatakutin sa kaharian ng langit. Kaya nga, alam mo, kahit yung early Christian communities, alam mo, yung mga unang Kristiyano ay hindi po duwag. Bakit sabi kong hindi duwag? Hindi tulad ngayon panahon ito, mga Kristiyano parang duwag na, Ayaw na magsakripisyo. Ayaw na kasi palaging convenience, whatever is convenient. But no, kaya nga, ang hamon sa atin ni Kristo ay, if you want to come after me, deny yourself, tingnan mo, deny yourself, take up your cross, and come and follow me. Yung baga ang hamon ni Kristo sa atin. To deny ourselves. So in other words, wag tayong matatakutin at wag tayong magiging tamad, kundi tayo palaging magsisikap. Sapagkat sabi ko nga, yung unang mga Kristiyano talaga ay matapang. At during that time, the early 300 years of Christianity were years of blood. Persecution po yun.
lahat ng mga Kristiyano noon ay halos pinapatay ng Romano Imperyo. Mabuti na lang pagkatapos ni Constantino, pinayagan na magkaroon na ng sambahan ang simbahan. So mga kaibigan, nakapagpatay ng simbahan. Kaya ang unang simbahan na nagawa ay doon po sa Basilica Laterano na binigay ng Lateran family sa simbahan. Kila Constantino, pumayag na ang simbahan ay pwede nang maitayo. Pero dati hindi. Pero alam mo, hindi tamad at hindi matatakutin ang mga Kristiyano. Kaya iyan ang talagang masasabi natin na pinagsikapan nila ang biyayang natanggap nila sa Diyos. Kaya tayong lahat, bininyagan, di ba? May biyayang tinanggap tayo. Pero ang tanong, tayo ba ay nagsisikap? Yan. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medika. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number 1. Always at your service.
Okay, napakaganda po ang mensahe ng Diyos sa araw na ito, ng Miyerkules. Sinasabi ng Diyos sa atin na huwag natin sayang ang mga binibigay niya sa atin. Pagsikapan natin, paunlarin natin, pagyamanin natin, palaguin natin sa ating pagiging matapat na sa mga gawain. Importante yun eh. At kahit kakaunti yan, okay lang yan. Sabi nga nila kahit sintabo yan, pag pinagdami mo yan, sa Chinese mentality, ganun talaga yun, makikita mo eh. Chinese mentality na kahit sintabo, pag pinarami mo ang sintabo, malaking piso din yun. Milyon-milyon din po yun. Ay sa atin kasi gusto nating madaling yumaman, pero madali din mawala ang yaman. Dahil sa kayabangan. Mag-ingat po tayo diyan. Kaya ito po ang mensahe sa atin ng Diyos. Na binigyan tayo ng sa ebanghelyo ay yung talinhaga ng 10 salaping ginto. O para sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng balaog, binigyan tayo ng grasya ng Diyos, binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng talino ng Diyos. Ang tanong nga, paano ba natin ginagamit ang mga talino at biyayang natanggap natin para makapaglingkod ng malikhain? Yan importante. Yung salitang malikhain. At buong puso sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yun, maging malikhain. Alam mo, maganda po yun eh. Yung tinatawag innovative, creative. Yun. Kaya mahalaga po yung gusto ng Diyos naman tayo ay magkaroon ng kaunlaran. Kasi totoo naman eh, ang taong ligtas nabubuhay sa buhay ng kaunlaran. Ang taong hindi ligtas nabubuhay sa kapahamakan, sa kahirapan. Sasabihin naman ng Diyos, sasabihin naman ibang tao, kasi nang gusto ng Diyos na tao ay maghirap. Hindi po. Ako hindi naniniwala doon eh, na hindi po ang Diyos killjoy. Ang Diyos po ay gusto niya tayong mag-unlad. Paunlarin. Kaya yun ang utos ng Diyos sa Genesis pa lang eh. Paunlarin ninyo ang aking nilikha. Pero ano man nangyari? Inaabuso natin, hindi ba? Ito nga lang mga nakaraan, nakita ko rin kasi nang sumama rin po ako sa pagbigay ng relief. So nakita ko po yung mga kanal. At alam mo po sa kanal, nakita ko, mababaw na ang mga kanal. Sino sa ating dito ngayon? Kasi ngayon ang usapan niya hindi na yung malakas na hangin eh. Ang usapan natin ngayon dito ay babahain kaya naman tayo. Magbabaha na naman ba? So anong gagawin natin? Pwede po ba? Naalala ko ng mga bata pa kami doon sa Tigaon. Naalala ko yung salitang rabos. Ano mo yung rabos? Tulong-tulong po yung sa Tagalog, bayanihan. So maganda po yun. Halimbawa, yung kanal. Ito may mga, hindi ba, narinig ko yung tupad, yung mga naglilinis sa kalsada. So yun po. Pero alam mo, siguro maganda ito eh. Yung kanal po natin, wag naman po natin, yung mga ilog natin, wag naman po natin pagtapunan ng mga basura. Kasi nakita ko ngayon eh, yung basurang itinapon sa labas, pag umulan at bumaha, bumabalik po yan sa ating mga bahay. Yung po nangyari. At wala nang, sabi nga, mabubulusan sa mga tubig. Wala nang pagdadaanan ang tubig. Kaya aapaw na lang ang tubig doon sa kanal. Kasi nga, marumi na ang mga kanal. Mababaw na ang mga kanal. Kaya, dito sa Pilipinas, although ito si Ramon Ang, maganda po yung San Miguel, talagang ginawa niya sa Pasig River, nililinis niya ang Pasig River. Pero kahit nililinis ni Ramon ang Pasig River, may nakikita pa rin ako yung mga nakatira malapit doon sa ilog o sa sapa, ang kanilang basura itinatapon pa rin sa ilog. Kaya lalo na mga plastic na yan, nagbabara yan. Ito mga, excuse me, yung napkins.
Marami yun nakikita, yung mga plastic na yan. Ang kanal po, hindi po yan basurahan. Ano? So alam mo, yun ba? Yan ang nangyayari sa atin eh. Ginagamit ba natin ang ating mga talino at ang ating mga kakayahan sa mga bagay-bagay nito o tayo ay nagpapabaya? Yun. Kaya ngayon, tingnan mo, marami na ang nabibiktima kahit saan ngayon eh. Kasi nga, ang ulan, malakas talaga ang ulan. Ang tubig, malakas talaga ang tubig. Alam mo, matagal ko na rin po itong naisip nandun pa ako sa Manila noon. Nung ako'y nasa Radio Veritas Manila, sa 846 noon, kaming dalawa ni Angelic Lasso, na ano ko po yan, nasabi ko na po yun. Alam mo, yung ulan, sana yung ulan mapakinabangan. Alam mo, doon sa Israel, ito po ang ginagawa ng Israel. Alam mo, di ba, mahirap kasi disyerto yun. Pero ano ang ginagawa nila? Yung tubig, yung ulan, whatever, kasi kung umuulan man, ay meron silang reservoir. So lahat ng tubig ay pumupunta doon sa malaking balon, reservoir o irrigation. O dito sa atin, siguro hindi man ako hindi man po ako pero suggestion ko lang po siguro ito sa mga may kaukulan, ito sa mga DPWH, alam mo, yung mga natin, yung ulan na yan, okay? Kung mayroong patutunguhan ang ulan na yan, siguro hindi magbabaha. Ay ngayon, nagbaba na kasi unang-una, pag umulan, yung tubig na iipon, pagkatapos, saan pupunta? O siyempre sa kanal. Pero yung kanal ay mababaw na, babalik uli yan sa kalsada. Pagkatapos, anong mangyari? Magbabaha. Pero ganito, alam mo, mayroon akong alam dito sa Legazpi, yung kaibigan kong Chinese, meron sila dito. Ang ginagawa niya sa ulan, pinakikinabangan niya. So, yung sagurong pagkatapos nilalagay niya papunta doon sa kanilang pandilig na po yun. May reservoir. Pero siyempre, lalo ngayon, malakas ang ulan ngayon, maglagay ka ng reservoir. O sana, sa mga, maganda rin po yan kung pwede lang sa mga baryo, mga barangay, gumawa tayong parang swimming pool. So, lahat na, pupunta doon. Yan ang problema. Kahit dito sa amin, dito sa DCGB, makikita mo pag umulan, ang hirap, baha na kagad yan sa baba. Yan lang. So, saan ba ang, yan ang problema doon Doon sa, kasi mababa daw yun sa pinakaunahan. Anong baryo dito? Yun nga. So, mahalaga po yun. Gamitin siguro natin ang ating talino. Alam mo, maraming matatalino naman, di ba? Maraming matatalino na pwedeng mag-isip na o paraan, gumawa ng paraan sa panahong ito. Anong solusyon na natin ito ito na kasi ang kahit saan ngayon pag umulan, nagbabaha. So ano bang solusyon natin dito? Ay, pabayaan na lang, Father. Ang solusyon natin, pag umulan, itaas na lang ang mga gamit. Yan ba ang solusyon? Band-aid solution ang tawag yan Dapat ang gawin natin, linisin po natin ang mga kanal. Sana mayroong rabos na yan. Sana mga katugang, yan ang magandang gawin sa mga barangay. Hindi lang ng mga damo, magbunot ng damo, kundi siguro itong ako na kasama rin ako sa paglinis diyan sa coastal, sa river nung nakaraan, nung kailan ba yun? October ba or September? Third Saturday of September, yung International Coastal Cleaning, So, yun talaga. Nakita ko dun? Mga basura So, sana po mga tugang, gamitin po natin ang ating talino. Gamitin po natin kasi
sayang, marami tayong mga nasasayang. But anyway, ang gusto ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules ay gusto niya na tayo ay hindi mapahamak. At parang hindi tayo mapahamak, tayo ay magsikap. Gamitin po natin ang ating mga talino. Gamitin po natin ang mga bagay-bagay at sinasabi, let us all take good care of our earth. Okay? Anyway, inabot na naman tayo ng pamamaaram. Ito po, giraray si Father Butch. Nagpapasalamat po ako sa ating technical. Nagpapasalamat po ako sa item production. Alalahanin po lagi natin na tayo ay mga blessings. We are all a blessing to one another. And that's why, be a blessing always to one another. God bless you. Bye-bye.